ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na Magandang mapagpalang umaga sa lahat. Kumusta po kayo? Narito muli si Pastor Abelardo Guerrero na kasalukuyang nakatalaga dito sa Community United Methodist Church, at sumasanyong muli ang ating online devotion tuwing Miyerkules ng umaga. Ganap na alas 5 ng umaga ang ating weekly online devotion. Sana po ay daratan kayo ng ating online devotion na nasa maayos na kalagayan, at sana po tayo ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala at kadakilaan ng ating mapagmahal na Diyos. At sa mga ito ay atin na naman pong pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos upang maging nourishment ng ating whole being para magpatuloy sa ating mga gawain these remaining days of the week, no? Until mag-weekend. At alam ko na kapag mag-weekend, pagod na tayo sa ating maraming mga activities. Some are excited dahil may mga pupuntahan na mga family affairs or family bonding. So this time, pagbulay-bulayin po natin ang mga salita ng Diyos upang magsilbing lakas natin, dahil kapag nangihina ang ating spiritual life, nakakatiyak po tayo na maging ang ating physical being ay lumalakas din. Kapag nangihina yung spiritual life natin, dama ng ating physical being, at totally lahat ng ating mga gagawin ay malalagay sa balag ng alanganin. Pero kapag malakas po tayo spiritually, lakas ng ating physical being, lahat naman po ng gagawin natin ay magiging maganda ang resulta. Nais ko pong pagbulay-bulayin natin ang isang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ito ay may kaugnayan sa pagdetermine natin at pagporsige natin ng ating mga purposes
in life. Sa Colossus 1:16 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sumainyo nawa ang ating ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng binasa nating bahagi ng Kanyang banal na kasulatan. Ang lahat ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Ito yung paalala. Ito yung pamamanhik ni Apostol Pablo sa lahat ng mga kaanib ng iglesia sa Colossus na huwag nilang kaligtaan, huwag nilang kalimutan na ang lahat ng mabagay, maging ang buhay ng tao, maging tayo, ay nilikha ng Diyos. Nagsimula ang lahat sa Diyos. Kaya tayo ay biyaya. Tayo ay mga pinili ng Diyos. Lahat ng bagay na nilikha niya sa mundong ito ay tinakda ng Diyos. Kaya lahat tayo ay may mga layunin. Lahat tayo ay may mga purposes sa buhay. Para saan pa tayo nabubuhay? Para kanino ba tayo nagsisimula? Para kanino ba tayo kumikilos at gumaganap? Usually, ang sinasabi natin, gumaganap tayo ng lahat ng bagay na ito para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pamilya, para sa ating mga malalapit sa ating buhay, para sa ating mga anak. Usually ay ganun ang ating maririnig sa bawat isa na sinasabi. Pero nakaligtaan natin na sabihin na tayo ay kumikilos, tayo ay gumaganap dahil ito ay tinakda ng Diyos na gawin natin para sa Kanyang kalwalhatian, para sa Kanyang karangalan. Mahirap malaman kung minsan yung layunin ng Diyos para sa atin. Bakit nga ba tayo narito sa mundo ito? Kaya tayo ay ang iba ay nakakandara pa sa paghahanap ng layunin ng kanilang buhay. Hirap na alamin kung ano ang dapat at nararapat na gagawin nila habang sila ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya nga, madalas na sinasabi, saan ba ang patungo mo? Saan bang direksyon mo? Kaya, tayo ay hinihikayat na alamin yung ating layunin. Ano ba ang dapat natin na gagawin? No? Kaya hindi lamang tayo aasa una, hindi tayo aasa sa ating sarili lamang. Hindi tayo
magtitiwala sa kapasidad natin dahil lahat tayo ay may hangganan sa ating pagkakalikha, sa ating existence dito sa mundong ito. Kaya po, ang paalala sa atin ay ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, dapat na ating maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Walang ibang lumikha sa atin. Kung kaya't sana ang lahat ng ating mga gagawin sa mundong ito ay hindi lamang para sa mga mahal natin sa buhay. Nandun na, given na yon, no? Dahil kapag hindi natin isinama sa ating mga plano yung ating mamahal sa buhay, yung ating pamilya, yung ating asawa at anak, masasabing anong klaseng padre sa pamilya tayo, anong klaseng ina tayo ng tahanan kung hindi natin bibigyan ng prioridad ang ating mga pamilya. Ngunit huwag nating kakaligtaan na marapat na tayo ay kikilos para sa Diyos, para sa Kanya, upang bigyan siya ng papuri, bigyan siya ng parangal. Nais kong ibahagi sa inyo yung ilang punto. No? Una, sabi niya, dapat nating madiscover, malaman ano yung ating identity, paano tayo dapat na makilala. And kasunod dyan, yung layunin ng ating buhay sa pamamagitan ng kaugnayan natin sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. No? Hindi lamang sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng Diyos na ginagabayan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon natin makikilala yung ating sarili. Para ano ba tayo? Ano bang nais nating makita? Ito ba ay ikagagalak ng iba? Magiging daan ng papapala? O maging daan ng paghihinagpis at pagtitiis ng ibang tao? Kapag tayo ay may pananampalataya, may kaugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng Jesucristo, makikita natin yung ultimate and meaningful identity at purposes ng buhay natin. Hindi po pwede yung come what may. Dahil alalahan natin yung pangalawa. Nasabi niya, iniisip tayo ng Diyos bago pa man tayo isinilang. Kung kaya't sa lahat ng ating magagawin, sa lahat ng ating malayunin, bago pa tayo silang, itinakda na ng Diyos yung ating purposes in life. At iisa lamang ang purpose, to give glory and honor to our God. Kaya dapat natin sa pamamagitan ng pananampalataya, malaman natin yon, at ang iba ay kasunod na. Ang iba ay karugtong na. Parang kadina yan na kapag ito yung ginawa natin, hila-hila yung kasunod. No? Hanggang sa mahila o mabigyan lahat ng parangal para sa Diyos. At iniisip na yun ng Diyos kahit hindi tayo nilikha na walang layunin sa buhay. Hindi tayo nilikha na basta na lamang lumitaw sa mundong ito, kundi meron tayong mga layunin. At ang layunin na yon ay para sa kanyang karangalan at para maranasan natin lahat
ang magandang buhay, ganap na buhay na nais ng Diyos sa atin. Ang layunin ng ating buhay ay tugma, angkop, kasya, sapat para sa mas malawak na lipunang ating kinakalawan. Kapag tayo ay na-discover natin yung ating purposes in life, para saan ba tayo, makikita natin na yung saklaw nito ay lumalawak. Hindi lamang makitid, kundi malawak siya. Di ba yun ang panalangin na ni Haring David o Haring Solomon? Increase my knowledge. Parang sa karon ay maging daan siya ng pagpapala. Ganon din saan tayo sa ating pagkilo, sa ating pagganap, ay maging daan tayo ng pagpapala para sa ating kapwa, para sa ating mga kapatid sa pananampalataya, para sa ating mga kababayan, para sa ating mga kaibigan, at para sa mga wala sa loob ng kulungan ng tupa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umaga ito, hindi kahit po ang lahat na sana tayo ay maalala natin yung kahalagahan ng pagganap natin ng layunin ng Diyos para sa atin, upang yung ating pagganap ay maging enjoyment. Hindi siya nakakapagod, hindi siya nakakasawa, paulit-ulit natin ginagawa, kundi ikagagalak natin yung opportunity na yan ay dumating muli sa atin. Ito yung ating wisdom, ito yung ating words of encouragement sa bawat isa. Sana ay magpatuloy tayo ng may layunin sa lahat ng panahon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ang pagpapala ng Diyos ay laging maranasan ninyo, laging sumainyo, nang sa ron ay maging kagalak-galak at maging panatag ang ating pamumuhay sa mundong ito. Shoutout po sa lahat ng ating mga viewers. Alam ko na sa umaga ito, maaga pa at marami sa atin ang tulog pa, abala pa sa paghahanda papunta sa mga paaralan, sa mga trabaho, no? Kaya iniisip ko nga na ilipat itong oras ng ating morning devotion, no? Parang sa doon ay lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makasama natin sa ating online devotion tuwing umaga ng Miyerkules. Dalangin ko po yung mga OFW natin. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pamilyang naiwan dito sa Pilipinas? Sana po ay kayo sa piling ng ibang lahi, sa gitna ng ibang kultura at practices, ay makasumpong kayo ng kagalakan at kapayapaan mula sa ating dakilang Diyos. Shoutout din po sa mga may mga pagsubok sa buhay, mga may pinagdadaanan, physical man na sakit o spiritual na karamdaman. Sana po ay sumainyo ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Pwede po kayong
magpadala ng prayer request, no, sa pamamagitan ng ating taon nito, yung ating private message inbox po lamang, ipadala po na lamang ninyo sa akin at isasama po natin sa ating panalangin. Bago tayo tumungo sa ating closing prayer, nais kong ibahagi muna natin o ipakinggan muna natin ang isang mensahe ng Diyos. Mensahe ng awit, I should say. tayo po ay manalangin. Dakila at maybiging Diyos, lumikha sa amin
pinagsimulan ang lahat at siyang nagtakda ng aming layunin para sa kanon ang aming pamumuhay sa mundong ito ay maging kasiyasiya at kalulatian sa iyong dakilang pangalan. Hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong pagpapala ay sumaaming lahat upang sa araw na ito at sa mga darating pang maaraw, ang lahat ng aming pagkilos, ang lahat ng aming paggawa ay maghahayag sa iyong kadakilaan at katapatan. At yung aming paggawa at pagkilos ay hindi lamang limitado para sa aming mga mahal sa buhay, kundi lalagpas din ito sa iba pa. Mahatid din namin at may papadama sa kapwa namin ang iyong kabutihan at kadakilaan. Kaya dakilang Diyos, igawad po ninyo ang pagpapala at paspas sa bawat isa sa amin. Sana po magkaroon kami ng lakas, magkaroon kami ng kasiglahan upang kanapin ang aming mga tungkulin na siyang kapahigan ng aming natuklasang layunin namin na siyang nais mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nyo at paspasan ang bawat tahanan upang ang katahimikan, ang pagmamahalan at pagkakaunawaan ay laging madama ng mga kaanib ng bawat pamilya. Inaalala ko rin po sa mga oras na ito ang aming mga kapatid na OFW na sila ay nagtiis sa ibang dako sa piling ng ibang lahi na may ibang kultura, may ibang lengguwahe, ibang pananaw at maging ibang klase o anyo ng pananampalataya. Sana po, O Diyos, sa piling nila, masumpungan nila, O Diyos, ang pamilya na nagmamahal. Hindi man sila biologically na magkakapamilya, ngunit spiritually at sa layunin sila ay magkaisa at magkaunawaan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang pamilya ng bawat OFW na naiwan dito. Sana po ay makaisa sila ng kanilang mga mahal sa buhay na nagtitiis doon sa ibang bansa upang sasapit ang araw na sila ay magsama-sama, na sila ay magkakaisa. Ganun din po, dakilang Diyos, na aming naalala sa mga oras na ito ang mga kapatid namin may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga pagsubok sa buhay, may mga physical na karamdaman. Sana po ang iyong biyaya ng pagpapagaling at pagbibigay ng panatag na buhay ay yung iparanas at igawad sa mga kapatid namin ito. Sana po, Diyos, ay paspasan po ninyo sila at aplusin ng iyong mapagpalang mga kamay. Sa mga ito, dakilang Diyos, ikaw sana ang tumulong at kumabay sa bawat isa sa amin. Ito po, O Diyos, ay aming dinadalangin sa iyo sa pag-asang ang iyong banal na diwa, ang siyang kasama namin na magbibigay ng kalakasan at kagalakan sa tuwi-tuwi na. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga giliw na kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, hanggang sa muli. Mga sa sunod na linggo, Miyerkules sa ganitong oras, kapagpalang umaga sa lahat, online devotion with Pastor Abelardo Guerrero upang sa kanon ay purihin natin at pasalmatan ang ating dakilang Diyos. Sana masumpungan tayo lagi ng kapayapaan mula sa ating dakilang Diyos. God bless and happy weekdays sa bawat isa sa atin.